Ipinahiwatig ni Senador Bato de la Rosa na etsapuera na sa isinusulong nilang re-election bid ni Senador Bongo ang kapwa nila miyembro ng Duterte-led PDP na si Senador Francis Tolentino. As far as administration or opposition is concerned, baka pwede kami maging independent, nasa gitna, sabi ni Bato. Kung hindi kami dadalhin ng administration, di ba, kung puno na sila, hindi na kami tatanggapin. So dito kami sa gitna. Ayaw ni Bato na magsalita para kay Tolentino ngunit ang samahan nila ni Go ay solido lalo na't pareho silang taga Davao City. Wala kami mapupuntahan, kaming dalawa taga Davao, talaga magsama-sama kami. Pero si Senador Tolentino, tanungin mo na lang siya kung ano ang plano niya. Ayaw kong magsalita in his behalf, aniya. Bagamat nagiging manipis ang hanay ng PDP, walang balak umalis si Bato sa partido dahil wala naman siyang mapupuntahang iba. Panoorin ang video na ito. Binibisto ni Senator Bato. Ayaw sabihin ni Senator Bato, tatlo lang po sila re-electionist. Ang sinasabi ni Senator Bato, dalawa silang PDP, dalawa na lang sila ni Senator Go. No? Ang balak nila, before mag-announce si BP Sara na tatakbo yung mga Duterte, ang balak nila, yung parang guerrilla na yung takbo-takbo. No? Masaya sila dahil yung mga Duterte tatakbo. Bakit dalawa lang yung binabanggit? Kasi yung isa daw mukhang sasanib, nag-aalangan. Yung nag-aalangan na ayaw pangalanan ni Senator Bato, pangalanan na natin. Tatlo lang naman sila re-electionist. Di ba? Si Senator Bato, si Senator Bongo, tsaka si Tolentino. Ano yan? Nag-aalangan ka? Alam mo, Senator Tolentino, eto ire-realto ka namin Hindi ka mananalo kung hindi ka talagang naano pa nga ako sa'yo nun dahil buti ka pa Mabuti ka pa, meron pang video, no? Kaysa kay Bato. Alam namin malapit si Pangulong Duterte kay Bato. Pero ikaw Tolentino, no? Putya, nanalo ka lang dahil nag-video si Tatay Digong. Talagang tatlo lang kayong sinuportahan talaga na kanyang-kanya. Inari kanyang-kanya. Inari kanya. Tapos nag-aalangan ka? O ngayon, nung na-realize mong tatakbo yung tatlong Duterte, babalik ka sa mga Duterte, kami rin mag-aalangan na sa'yo kahit tanggapin ka pa ng mga Duterte. No? Biruin mo, sinabi ni Bato, kaya dalawa lang sila nagpaplano ni Bongo dahil dalawa lang sila. Balak mo pang ilaglag ang mga Duterte sa 2025? Hindi po chismis yan. Si Bato po nagsabi niyan. Alam niyo naman si Bato, di ba? Ano lang po na ni Pangulong Duterte kay Bato? Si Bato, tapat yan. Di ba? Sinasabi ni Pangulong Duterte, isa lang po na Korea, madaldal. O hindi napigi. Ayaw nga sabihin Ayaw sabihin. Ayaw sabihin ni Bato. Ayaw niya magsalita, pero sabi niya, dalawa lang sila ni Bongo. O di ikaw yun, di ba? Sino pa ba yun? Tess Aloe Vera. Yep, thank you very much. Sasama talaga loob namin kasi kinakampanya na kita Sabi namin, eto mga PDP na to, endorse na to ni Tatay Digong. Pero nag-alanganin ka pala. Kahit natanggapin ka pa ng PDP, kahit natanggapin ka pa, mag-aalanganin din kami sa'yo. Kung kailangan ng mga Duterte yung suporta, tsaka kayo mag-aalanganin, ituloy mo na yung pag-aalanganin mo. Thank you for the support for the Dutertes. Alam nyo mga kapatid, ito katotohanan pagtatawanan tayo ng mga yan, kung palulusutin pa rin natin. Kung masaya na tayo, pasok na yung mga Duterte, wag na natin sila. Wag na natin isama. Kaya po yung tatlong Duterte, si Bato, tsaka si Go, 5. Tapos sa mga maisog tayo, yung mga tatakbo na galing na maisog, yung mga maisog na patuloy na sumuporta sa mga, alam ko, pag gusto ni Acosta, merong sinabi sa kanya si BP Inday na susuportahan kita. Yan na lang, ipalit natin si Acosta na lang kaysa dyan kay Tolentino. Kung tatakbo man yan, babalik. Lahat ng mga attorney ng maisog, sama natin para mawindang na yan Senado. Kinakailangan po natin majority sa Senado. Dahil
Hindi po natin alam ang balak nila eh. Kung ngayon nasisiraan pa nila, kanya-kanyang mga investigasyon para sirain yung mga Duterte, baka pag nakuha nila yung super majority, miski sa Senado, hindi lang po paninira ang gawin nila sa pamamagitan ng mga investigasyon. Baka impeachment na po kasi majority ng Congress kanila. Ang tanging paraan lang po para matiyak natin, kalimutan nyo na muna yung mga pansako ng mga tulpo. Alam nyo po, pag pinanalo nyo yung 2 tulpo sa Senado na tatakbo, maniwala kayo hindi tatakbo yan sila Erwin. O, china-challenge namin yung mga tulpo, huwag nga kayong tumakbo. Sana mauto. China-challenge namin, sinasabi nyo na hindi kayo tatakbo. Huwag nga talaga kayong tumakbo sa 2025. Kahit mataas ang rating nyo, huwag nga kayong tumakbo para sabihin na totoo yung sinasabi nyo. Marami po kaming mga maisog na suportahan natin. Sila Vic Rodriguez, sila Attorney Trixie, si Attorney Roque, Attorney Panelo, si Dr. Badoy. Ako po siya. Si Rodri, si JM, si Morales. Mukhang suportado ni Tatay Digong yan, si Morales. Nasa maisog na eh. Nagpakita na po, nagwagay-iway na. Yung mga nagpapakita lang po sa maisog, yung mga nagtatanggol lang po sa mga Duterte, yun lang po ang ating suportahan sa 2025. Hindi po yung mga si Soto, kasama yung NPC niya, may chance kayo na suportahan yung si Duterte dahil hindi naman kayo kaano-ano ni Marcos. Pinagmalaki nyo pa na kayo ay susuporta tsaka si Pacquiao. Huwag natin suportahan yung mga nakipag-alyansa na. Lalo na yung mga dilawan na yan. No? Wala tayong papapasuking Sheljok, no? Kiko Pangilinan. Kahit po, ang mga yan, hindi po sila nagdedeklara na kakampi na sila ni Pangulong Marcos. Kunwari pa sila na sila ay, opposition din. Para sa ganun, pag mabantot na yung mga Marcos, babaliktad lang sila. Sasabihin nila, opposition kami. Huwag po kayo magpaniwala dyan mga yan. Ngayon po, dapat makita natin simula ngayon. Kung hindi pumapanig yung mga yan sa mga Duterte ngayon pa lang, huwag na natin po yung iboto ngayon pa lang. Si Bato po nagsabi, wala tayong kaalam-alam eh. Kinakampanya ko pa rito. Sabi ko, 4 pa lang yung susuportahan natin. Ngayon pong pinangangatawanan na ni BP Inday Sara, siya na yung nag-announce ng mga kandidato. Kung sino po i-announce ni BP Sara, doon po tayo lahat. Hindi nyo nga kinikilala mga Duterte ngayon eh. Tapos susuportahan namin kayo, utot nyo. Pwede, di ba? Pwedeng kumampi sila Tito Soto. Tito Soto, Lito Lapid. Kakampi na sila doon. Pacquiao, Tito Soto, Lito Lapid, kakampi na sila ni PBBM. Bakit natin susuportahan yan? Dahil sikat na naman? Tama na po tayo sa kasisikat. Kahit hindi sikat itong mga maisog, attorneys, mga maisog personalities, dito tayo. Labanan na to. Todohan na to ng laban. Kung kaya nating ipanalo yung 3 Duterte, no? Ipanalo rin natin lahat ng kakampi nila. Depende kay Jason. Depende nga po kay BP Sara. Mukhang si Tatay Digong give up niya na yung pagiging leader ng oposisyon para kay BP Sara. Kasi po ito, numbers game po yan, no? Ipakita po natin dito sa mga kalaban ng mga Duterte, wala pong gagawin eh. Nakita nyo naman, pinamukha na sa atin na itong gagawin namin sa inyo. Lahat ng kaibigan ng Duterte, lahat na natitirang supporter, ipapakulong namin. Nakita nyo po yung gobernador ng Davao, di ba? Nakita nyo yung ginawa sa Cebu Mayor. At marami pang iba. Basta na-establish nila, nakakampi ka. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens.
Ayon kay Erlinda Montemayor, lahat ng kumakalaban sa mga Duterte huwag nang iboto, isa na dyan si Tolentino. Pahayag naman ni Alan Arcilla, hindi kayong mga politiko ang magdedesisyon kung sino ang gusto ng taong bayan at iboboto ng taong bayan, ayaw na po naming mabudol. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Nardo Galang, dapat talaga may Duterte sa Senado para mabago sistema sa Senado, okay lang kahit wala si Tolentino. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.